Diyos Kim. So, ang sabi ni Sas, itong mag-asawa daw ay, ano ba, epal? Matitigas ang mukha? Gigil si Sas na naman? Dahil na namang pasabog mga tat kuya? Or manloloko? Bakit? So, bakit nasama na si Miss Yeda? Among the two po kasi, si Tamba talaga yung controversial, hindi si Yeda. Pero, pareho pong congressman yung mga yan ha, congressman pareho, congresswoman si Yeda ng Tingog, di ba, representative siya ng Tingog party list. Si Martin, speaker of the house, so kongresista ng Liti, right? Liti yan kung i-pronounce ng friend kong taga Liti. Leyte, sige na Leyte. Liti, gidya Liti, gid. Biro niyo yon, kung sila ay, di ba, well, meron silang MOOE, meron silang extraordinary expenses, may traveling expenses, di ba? Kahit na walang contingency funds, pero may mga extraordinary expenses. Milyones, bilyones pa nga yata, buong House of Representatives. So, sipin nyo, dalawa sila. Salamat, Ate Diana. Dalawa sila, di ba? Dalawang kongresista, mag-asawa. Di times 2 ang milyones, mga ate at kuya. Double! 'Di ba? Doble kung ikay kumikita ng parang ano 'yun kung parang kung meron kang dual career or double job, 'di ba? May double job ka, like kumikita ka halimbawa ng 100k a month, tapos dalawa trabaho mo, 200k a month 'yun mga ate at kuya. Dinaig pa ang mga pulis na dinoble ang sweldo, 'di ba? Dati ang pulis yata 20, 15. Naging 40 dahil kay Tatay Digong, di ba? More or less than 40,000 na mga pulis ngayon, depende sa rango. So, dumoble talaga. Ay, dalawang mag-asawa, parehong kongresista. So, limfak na Shalafi. Sana all, di ba? Ngayon, si Miss Sas, ang daing binulgar. Actually, marami namang lumabas, mga ate at kuya, na mga, dali, open ako ng isa. Okay. Gigil na gigil si Sas. Kasi nga, bukod sa dalawa ang kanilang pinagkakakit, hanap buhay ba ang posisyon sa gobyerno? Parang ganun kasi ang nangyayari Kung si Tatay Digong pa nga ang tatanungin nyo, ang House of Representatives is the most corrupt institution. The most rotten pa nga daw. 'Di ba? So, walang umaamin, lahat nagtatanggol sa lower house, nagawa pa nga ng resolution, 'di ba, na ipagtanggol ang House of Representatives kasi parang gusto nilang palabasin lahat sila malinis. Well, silipin natin kung malinis nga. Ito ang kasi kaya nadamay si Yeda dahil nga doon siya sa kanyang party list na Tingog. I think that's in Mindanao, right? So tingnan niyo tong picture. I think na pakita na rin to ni Queen Bojaquera. Pero ngayon ko lang kasi nakita at naloka Kems. So parang may contract signing na nagaganap. Tinakpan na lang yung mukha nung I think mag-ama yan, yung may pula sa mukha, pumipirma. Ano ang pinipirmahan? May bata pang nasa gitna, ayun bata, nakabulaklakin. And then may taga DSWD, itong nasa pinakadulo na yan, 'di ba, rightmost, na naka-ponytail ng puti, naka-blazer ng DSWD, siguro namimigay ng ayuda. Pero merong babae, dalawa to itong babae na siguro uniform yan ng Tingog kasi parang orange and blue yung kanilang kulay or motif. Itong babae nakatayo, may hawak na tarpaulin ng Tingog at meron din ditong kamay, so malamang may dalawang, alam nyo, nakita ko talaga to nung kampanyahan. I'm not saying na Tingog nung kampanyahan gawain po talaga ito ng mga politiko. Alam nyo bang nagamit si VP Sara nung kampanyahan? Halimbawa si VP Sara ay merong caravan or meeting de avance. Pag si VP Sara hindi pa umaakyat ng stage at makikipag-usap pa si VP Sara halimbawa sa backstage, no? At may mga politikong, halimbawa dadating si VP Sara sa venue, halimbawa sa event na yun, halimbawa may meeting de avance, may kampanyahan. Pagdating ni VP Sara sa backstage, syempre ang diretso, bago siya dumiretso sa dressing room or sa mga tent, may mga sasalubong sa kanyang mga local politicians, halimbawa gobernador, congressman ng probinsyang yun. Alam nyo, habang kinakausap ng mga politikong yan, mga pa-gobernador, mga pa-mayor, si VP Sara, kumbaga sinasalubong, welcome sa probinsya namin, ganyan, nakaposisyon ang media, mga ate at kuya, just like kung paano kinuha tong picture, nakaposisyon halimbawa sa kanan yung mga photographers, at doon sa
Halimbawa, yung naka-blazer ay si VP Sara nga, tapos itong halimbawa yung tumatanggap itong nagpipirma na lalaki ay ito yung politiko. Ayan, kung ganyan ang positioning dito sa kanan, dito sa harapan pala, ay yung mga photographers and videographers, may pumupunta doon sa likod nga nila, sa kaliwang part, na may na mga alipores na mga politiko, may hawak-hawak na ganyan. Tarp. Kung hindi man tarp, mga banner, mga placard ng kanilang mga party list, pangalan ng politiko, para kapag kinukunan ng picture ang pakikipag-usap ng politiko kay VP Sara, nakukunan sa background itong mga ganitong pautot. Gawain talaga yan mga ate at kuya. So, tulong ng DSWD malamang sa may sakit na matanda. Pero ang tingog umiiksena, umiepal. O contract signing nga daw sabi nung Lapu-Lapu. Bakit kailangan nakabalandra? Gawain po talaga yan ng mga trapo, mga ate at kuya. Shot ng inamoy-amoy exploitation ito ng mga may hirap or poverty porn. So, 'di ba, tutulong kunwari sa mga maralita, gawain pala ng DSWD, ba't nandyan ang tingog na siyang party list ni Yeda na asawa ni Speaker Martin. So, tapos ipopost sa mga Facebook nila mga ate at kuya, no? Ipopost sa kanilang mga pages, sa kanilang platforms na namimigay sila ng tulong. Ito ang ebidensya, nakabalandra yung kanilang tarpulin. Ganyan ang ginagawa. So kung tulong ng DSWD, ba't sinasakyan ng tingog? Ba't may patarpulin? Bakit kailangan anong ginamit na term ni Miss Maharlika? Parang human tripod, tagahawak ng gaano karami ito mga ate at kuya. Actually, ang dami-dami. Gusto nyo makakita na kung gaano karami ang kaipalan ng ayan. Shinare nila Lapu-Lapu kahapon, ang daing pictures, 55 photos. Isa-isahin natin mga ate at kuya. Miski libing, miski lubong mga ate at kuya, nag-ipal-ipal, Jude. So may mga requirements, alam nyo binabarato ng mga Ensaymada vloggers, pag-usapan natin mga Ensaymada mamaya. Kasi yung Office of the Vice President ni VP Sara, may ganito ring requirements. Pero 4 lang. Dito sa burial requirements, wala yung Barangay Certificate of Indigency. Ano ba itong Certificate of Indigency? Kumukuha ako nito mga ate at kuya dati nung ako'y nag-aaral pa. Nung ako'y nag-a-apply nga ng scholarship, hindi ko na lang tinuloy kasi kinamkam. Panahon to ni Tatay Digong, pero may mga epal na pong mga local politicians, mapa-governor, mapa-sangguniang bayan, mapa-board member, congressmen, mayors, gawain na po talaga yung kamkaman. Katulad nga ng binabanggit ko nung mga nakaraan, ang aking scholarship mga ate at kuya for a single semester ay 5,000. Ilang buwan sa isang semester? 5. Kasi 'di ba, ang school year kasi hindi buong taon yan mga ate at kuya. Ang school year ay 10 buwan lang. Yan ang kinoconsider na school year. Kasi 'di ba may bakasyon ng mga bata na 2 buwan. Dati ang bakasyon ay Abril at Mayo. Natatapos ang klase ng March, nagsisimula ng June. So 10, 'di ba? 10 'yung kasi aalisin mo yung Abril at Mayo na bakasyon. Ang matitira 10 buwan. So ang semester hahati mo doon kasi 2 semester in a year. 5 months per semester ang aking scholarship na nakakuha noon sa local government, 5,000. Na ibinibigay sa amin bawas na ng 1K. 4,000 na lang iaabot. Tapos inuutakan pa kami ng another local politician, babawasan ng 1,000 na kukwento ko sa inyo. 3,000 lang ang nare-receive ko out of 5,000. Kasi ang sabi ng local politician, ay naku, hindi pa nabigyan yung iba, ibawas na natin sa inyo, nakakaawa naman, hindi pa sila nakapagkumpleto ng kanilang requirements, blah blah blah. So, para lahat kami mabigyan, inalis yun. O, diba? Halos kalahati, 40% ang inalis. Kinamkam na ng higher local government officials, kinamkam pa ng lower government, nagkaltasan sila ng paisa-isa, paisa-1,000. Ilan kaming scholar, sabihin mo, 50, 100. Kung 100 scholars kami, may 200,000 silang na-deduct. Is that right? So 3K na yan, pinagkasya ko ng 5 buwan. Biro mo yun? Kasi ano yun, scholarship for allowance, hindi siya scholarship for tuition, 'di ba? Kasi mas malaki yung tuition fee, syempre. Kasi 'di ba ganoon, may scholarship for allowance, may scholarship for tuition. Hindi ako nag-apply ng for tuition fee kasi ang mga classmate kong mga tuso, hindi ako ini-inform.
Sila, scholar sila, full payment. Ako, bayad ako ng bayad. Anyway, so nung ako'y nag-aaral po, itong Certificate of Indigency, ina-apply ko rin to. Ibig sabihin, indigent ka talaga po, mahirap ang inyong pamilya. Parang indigenous people, di ba? Para kang katutubo. Basta mahirap, indigent. Ay, may bayad yan. Ay, hindi rin. Hindi ako siningil nung nakaraan kasi nga mahirap ka na kasi singilin ka pa. Pero pahirapan po kasi. Kay VP Sara, wala ng indigency. Pag lumapit ka sa Office of the Vice President, i-accomplish mo na lang yung 4 na form, wala ka nang gagastusin, di ba? Pero walang picture ni VP Sara. Hindi katulad dito, nandito ang mukha ni Martin, nandiyan yung Kayeda, nandun pa yung isang lalaki, Jules yata yung pangalan. Yung nasa dulo. Nasabi ko yung matabang lalaki. I think, kung si Speaker Martin ay dating sa Tingog, pinalta na siya ni Carla Estrada. So bakit nakabalandra ang mga mukha dito sa burial requirements? Kay VP Sara, walang mukha ni VP Sara. O binabatikos kasi ng mga ensaymada. Ano sasabi yung ang may requirement lang sa burial ay ang Tingog. Si VP Sara rin naman. At least walang mukha ni VP Sara. Tupad layout. Sino namimigay dole? No. Sino namimigay niyan? Kanino yan tupad payout? Para to sa mga sa mga ano kaya yung tupad? Yung mga natanggal sa trabaho, nandyan yung MR ni Martin Romualdez, ang laki-laki ng mukha, si Yeda, yung second nominee or second congressman ng Tingog. Nandun din yung Tingog logo. Lagi may patarpulin mga ate at kuya. Ayan, kalat relief operations ng ng House of Representatives. Office of the Speaker lang daw. DSWD yun ayun na sa pinakadulo na yun, DSWD, tapos nandun na naman yung MR logo ni Martin. Talagang they're shoving it down our throat, right? Binabalandra na sa atin para may recall, di ba? Uy, MR, yun, Martin Romualdez. Tingog, ito, yan, pati yung mukha ni Martin, andyan. Ayaw ni Tatay Digong ng ganito, di ba? Yung mga epal-epal na ganyan, ayan. May mga pamimigay ng mga, ayun, may logo na naman. Ang dami nito mga ate at kuya. Ano to? Sa lamay, yung tubig, pinalta ng sticker, nilagyan ng Tingog, tsaka MR na naman. Yung coffee, meron silang sariling 3-in-1, Tingog coffee. Yung lalagyan ng lugaw ba yan? Or ano man, titimplahan ng chocolate or whatever. Yung mga cup na yun nasa dulo, MR din. Ang tanong, sariling pera ba ito ni Romualdez or pera ito ng opisina niya? So pera ng taong bayan yan pag pera ng opisina. At yung sa tingog-tingog na iyan, yung mga patarpulin nila, yung mismong ibibigay na mga relief goods na to na parang may logo na ni Martin Romualdez. Pera ba itong sarili ni Martin Romualdez? Like kita niya sa iba niyang negosyo, mayaman naman siya o pera ng taong bayan? When we say pera ng taong bayan, MOO iba niya to. Maintenance, operating, and other expenses. So, budget baga ng opisina niya to. Gigil na gigil si Sas, diba? Ang dami mga ate at kuya. Ayan, magsawa kayo, maumay kayo. Ayan, tupad kinemilatik, pak. Ayan, Tingog, nakabalandra, sunod-sunod ang tarpulin. Ayan, sawa kayo. Rice subsidy, Tingog pa rin, MR pa rin. Ayan, Tingog, magsawa kayo sa Tingog. DSWD distribution, pero nandun ang Tingog, nandun si MR at ang mukha. Ayan, maumay kayo mga ate at kuya. Ego Cart Project, andyan ang Tingog, Martin Romualdez. Ano ang sabi ni Sas? Mag-asawang manloloko. Maanghang ang banat. Pakisagot, Speaker Martin at Congresswoman Yeda. Yun pa lang, di ba? My God, mag-asawa. Kailan matatapos ang dynasty? Tapos kung pagtatandemin natin si PRRD at si VP Sara, galit na galit sila. Am I right, mga ate at kuya? Ayaw nila ng Duterte tandem. Ayaw nila ng mag-ama. Itong mag-asawa, okay lang? Mga ensaymada vloggers? Mga pinklawan? Mga dilawan? Ayaw nyo ng political dynasty? Ayaw nyo sa Duterte tatakbuhan lahat sa politics, pero okay kapag Romualdez. Kumalat ang voucher na ito. Ayan, hindi pa pala kita. Ito, voucher. May mukha
ng mag-asawa, may Tingog Party List logo. Ano tong voucher? Oh. At tinatanggi ito ng Tingog Party List ng Cotabato ay yung Tingog pala Mindanao. So si Yeda nagre-represent ng Tingog Party List ng Cotabato, si Martin nagre-represent ng Leyte. Tagaroon ba si Yeda sa Cotabato? Bay, bongga. So paano yung nabalitaan natin na yung mga anak ni Ahas na dalawa pa na wala pa sa politics patatakbuhing mayor sa Iloilo at yung isa sa Mindanao? Ay, style nila yan, ha? Lahat tatakbo, lahat. Sabi ko sa inyo mga ate at kuya ang kamkaman, di ba? Pak, dumoble lang saya-saya na. How much more kung buong angkan, di ba? Kumalat ang voucher nito na may pagmumukha ni Martin Romualdez ng kanyang asawang si Yeda Marie ng Tingog Party List. Ang sabi ng Tingog Party List Cotabato, ito raw ay guaranteed letter na binibigay sa mga pasyente, representatives sa tuwing nangangailangan ng tulong medical, gaya ng hospital bill, medicines, blah blah blah. Pinagloloko po nila ang mahihirap. Wala pong ganyang requirements sa batas ng Malasakit Center Act. So, ito po ang kopya ng implementing rules, blah blah blah. DOH ang ganyan, at ang public hospitals na may Malasakit Center ang magpa-process. And then, ang Certificate of Indigency ay nakukuha sa local government. Ang Certificate of Eligibility po ay binibigay ng medical social worker ng ospital mismo. Walang kailangang voucher. Biro mo Malasakit Center ni ano to? Malasakit Center, oh. Di ba kaya na to? Ang naaalala ko sa Malasakit Center, si Senator Bongo. So, bakit ngayon kasama yung guaranteed letter? Dinideny nila to Ayun yung denial nila, oh. Marami po kumakalat na mga pictures tulad dito at ginagawa ng kwento para sa sariling interes at manira ng kapwa, bla bla bla. Ito po ay guaranteed letter na binibigay sa mga pasyente sa tuwing nangangailangan ng tulong medical ng ospital, bla bla bla. Ang GL na ito ay isa sa mga requirements ng Malasakit Center. Nandito, nakasaad dito mga adat kuya. Isa daw sa requirement ng Malasakit Center, yung guaranteed letter na ito, or GL, na may logo pa ni Martin Romualdez at Tingog. Ayan ang sabi ni SAS. Ayan, may sinare na link. Walang requirements na guaranteed letter. Bakit kailangan pa i-guarantee ng politiko? Ay ang hihinging tulong naman ay pera yan ng taong bayan. Kung anong ibibigay ng Malasakit Center, ang budget ng Malasakit Center galing sa buwis na binabayad natin, matik na kinakalta sa sweldo natin, matik na dinadagdag sa mga bilihin natin at binabayaran natin buwan-buwan. Pera ng taong bayan ang budget ng Malasakit. So bakit kailangan pa ng guarantee letter? Guaranteed ba sabi ko? Guarantee. Bakit kailangang i-garantiya muna ng politiko at makita mo ang pagmumukha at logo nila? Kailangan pa ba yan? Requirements? Sabi nila requirements Sabi ni SAS, manloloko ng mga mahihirap ang mag-asawa. Mag-asawang manloloko. Ano ang masasabi nyo dito mga ate at kuya? Epal ba? Ganito ba ang diskarte ni Tatay Digong nung siya ay nakaupo? Kita ba ang mukha ni Tatay Digong, ni Senator Bongo at kung sino-sino pa sa kanilang mga proyekto? Kita ba sa mga kalsadahan, sa paglinis ng Boracay, sa Manila Bay at sa kung saan-saan pa? Sa build, kita ba ang mukha ni PRRD? Bakit kita ang mukha ng kung sino-sino ngayong mga politiko? Bumabalik ba ang panahon ng mga dilawan? Ganito ba ang pamunuan ni Kuting? I-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.